Welcome back to Good Morning Boss. Para sa mga boss na sports-minded dyan, alamin na natin ang mga latest sa football at boxing kasama ni Hazel Salubon sa unang palo ng sports balita. Good morning, Hazel. Good morning, Carla. Magandang umaga po. Narito po ang mga tampok na balitang sports ngayong umaga. Sa football, kumpirmado na ang pag-atras ng Brunei Darussalam sa AFC Challenge Cup qualifiers na magsisimula ngayong araw sa Rizal Memorial Football Stadium. Ayon kay Philippine Football Federation Secretary General Edwin Gastanes, ipinarating ng AFC sa dalawang match commissioners ang desisyon ng Brunei na mag-pull out sa event dahil puro under 23 lamang umano ang pwedeng kumatawan sa nasabing bansa. Pero hindi naman ito kinagat ng isang opisyales ng Cambodian squad dahil maging ang kanilang koponan man aniya ay may ilang membro rin na under 23. Kasunod nito, nilinaw ni Gastanes na walang fan sa mga tickets na nabili para sa opener sana ng Philippine Azkals kontra Brunei ngayong gabi. Ito'y dahil maglalaban rin naman ngayong gabi ang Turkmenistan at Cambodia. Samantala, nagpahiwatig naman ng isang football observer na posibleng maharap sa suspension at multa ang Brunei team. Sa ngayon ay maituturing na 3-nation na lamang ang Group E match kung saan makakasubupa ng Philippine Azkals ang Cambodia sa linggo bago nila makatapat ang Turkmenistan sa Martes. Ang mangingibabaw sa Group E play ay aabante sa AFC Challenge Cup proper sa Maldives sa susunod na taon. Sa boxing, dahil sa patuloy na pagpapaduday ni longtime Mexican rival Juan Manuel Marquez, kinukonsidera ngayon ng Team Pacquiao ang rematch kontra undefeated American fighter Timothy Bradley. Lumasap ng magkakambal na kabiguan si Pacquiao sa mga kamay ni Bradley at Marquez noong isang taon at sa ngayon ay pinaplano ng Pinoy Southpaw na magsagawa ng ring return sa buwan ng Setyembre. Narito ang report ni JP Palileo. Possible rematch kontra American WBO welterweight Timothy Bradley ang isa sa mga pinag-aaralan ngayon ng Team Pacquiao para sa kanilang pinaplanchang ring return sa buwan ng Setyembre. Ito'y kasunod ng paulit-ulit na pahayag ni Juan Manuel Marquez na hindi siya interesado sa ikinakasang fifth battle kontra Pacquiao. Ayon kay Team Pacquiao advisor Rex Wakisalud, magandang opsyon para sa kanila ang Bradley bout dahil magkakaroon ng pagkakataon ang kanilang prized fighter na makabawi mula sa nalasap na controversial loss noong isang taon. Pwede Bradley kung talagang ayaw ni Marquez. Hindi ko maniwala ayaw ni Marquez. Doon ang malaking pera ni Marquez. Samantala, tikom naman ang bibig ni Bobby Pacquiao sa issue ng next fight ng kanyang Kuya Manny. Pero hindi niya itinanggi na may nagaganap na negosasyon para sa susunod na pagpanik ng ring ng Sarangani Fighting Pride. Si Mike nasabi pa ng tipping to the head. Isang buwan na may higit. Isang buwan na may higit. So, talagang pinapunta siya ron para hamanap ng ayusin yung laban? Yes. Tinayos talaga yun. Sino nagpapunta ron? Si Manny o si Arong? Si Arong Mata, I think. Sa panig naman ng Chief of Staff ni Pacquiao na si Haplas Fernandez, araw-araw ay naglalaro ng basketball ang Pinoy Ring Idol, kaya't wala sa tamang forma ang kondisyon nito. Tapos kasi galing sa laban, hindi naman nagpapag-chipos. Puro basketball lang pre, basketball o. May kapi na matapos eh. Diyan na kayo mag-chip sa tungkol sa boxing pag malapit na yung laban. Matapos ang midterm election sa Mayo, nangako si Pacquiao na agad na ibabalik ang focus sa kanyang boxing career. Para sa Good Morning Boss, JP Palileo, PTV Sports. At yan po ang unang pasada ng mga tampok na balitang pampalakasan ngayong umaga. Magbabalik po ako para sa mga karagdagang sports balita maya-maya lamang. Ako po si Hazel Salubon para sa Good Morning Boss.